Good evening, good evening, good evening. So, tayo po ay talaga po namang na-excite dahil ang mga pangyayari po na nababasa natin sa Bible some years ago, yes, nagbabasa pa rin po tayo ng Bible ngayon. At ang kaibahan nga lang po ito. Kung nagbasa ka ng Bible, tulad po kami, marami na po kaming pag-uusap tungkol sa Antichrist, mga year ng 2010 and 2011. We went to Singapore at habang nandoon kami sa subway, yung sa train, Antichrist ang aming topic eh. Pero alam ninyo, magandang pag-usapan. Pero kung pag-uusapan mo siya noong 2011, compared ngayong 2026, 15 years after, mas bata pa kami noon, medyo kabataan pa, no? Unang-una, makikita mo yung kaibahan eh. Doon pag pinag-usapan mo siya, it's just a theology. Which is, alam niyo yun, parang eschatology, something like that. Pero ngayon pag pinag-usapan mo siya, it's realistic. It's right. It's happening right in front of your eyes. Yes, wala tayong pinapangalan ng Antikristo, but yung mga pangyayari po ngayon, mga events, ay talaga po namang kulang na lang sabihin mong hawak mo yung mga pahina ng Bible at kapag ka nagbubukas ka ng news sa mga YouTube natin at mga platforms natin dito sa social media, para ka na rin nagbabasa ng Bible. Nagets po ninyo yung gusto kong sabihin? Ngayon, bilang mga Kristiyano, ito po eh. Dito po papasok yung mga iba't ibang mga reaksyon ng mga mananampalataya. Unang mananampalataya na nakita ko po ang kanyang reaksyon ay isa po siyang kapatid natin sa Lord na businesswoman na masasabi natin, ito walang halong anything or just to tell you the truth, si tita, parang tita lang tawag namin sa kanya eh. Lagi nasa church pag linggo. Pero ito wala naman po kong ibig sabihin. May mga alam siya sa Bible pero yung masasabi mong she's opening the Bible often to study because of her business, hindi po niya magawa. No? Kaya minsan, yung mga kaisipan, basta may masabi lang sa end times, nangyayari. Alam niyo ibig sabihin? Pumunta ako isang araw sa kanyang karinderya. Very successful po ang karinderya niya. Nag-expand. Bumili nga po ako eh. Ang paborito ko pa palang ulam, ang paborito ko pong ulam ever since bata ako ay kalabasa. Yung kalabasang walang gata. Yung luto niya. Sarap. Lalo pag ang sahog nito ay tilapia. The best. So habang nag-order ako ng kalabasa na tilapia, syempre ang ating sahog. Nagkwentuhan kami. End times. Ay malayo pa po yan, pastor, kanya sa akin. Bakit po niyo nasabi, tita? Yes, kasi sabi niya, ipapangaral pa sa buong mundo ang ebanghelyo. Tapos niyan, darating ang wakas, sabi niya. Look at her. Ano yung binigay niyang verse? Sa Matthew 24, di ba? Ano ba ang Matthew 24? Verse sa tribulation. Palagay niyo ba kinontra ko? Hindi. Ang sabi ko, ang sarap ng kalabasa. Hindi ko po kinontra. Hayaan po ninyo. In the first place, very busy siya. Pero sinasagot naman niya yung mga dahil sa end times. Naging topic namin ito kasi yung mga nangyayari nga po ngayon, yung kay Trump, mga ganyan, di ba? Alam nyo, sa Strait of Hormuz. Yung mga yan, pastor, kanya, hindi pa po yan. Naniniwala ako. Sabi niya, pag naipangaral na sa buong mundo ang ebanghelyo, darating ang wakas. At ito pang sinabi niya, ang sino mong magtiis hanggang wakas maliligtas, patay kang bata ka dyan. Yung verse na binanggit niya pang Hudyo, it's not for Christians. It's not for us. Okay? Tapos sabi niya sa akin,
Kailangan pagdating ni Kristo, naglilingkod tayo. Another wrong impression. Mga kapatid, ano ba ang tunay na paglilingkod kay Kristo? Unang-una, makinig pong mabuti. Baka kasi magtaasan ng kilay ang iba at ma-misinterpret nila, tapos magko-comment ng kung ano-ano dito. Pwede po ba bago kayo mag-comment, ulitin nyo yung video? At yung mga hindi nyo maintindihan, ulitin nyo. Ang dali na lang pong i-click sa mga cellphone natin kung saan yung portion ng video. Please, huwag nyo ilalagay sa bibig ko yung mga hindi ko sinabi. Ano po? Ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Nang tanggapin natin ang biyaya ng Panginoong Hesus, biyaya, ibig sabihin wala kang ginawa. Binigay sa iyo. Diba? Ibig sabihin, pinanampalatayanan mo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yun naman talaga ang goal ng Diyos eh. Yun ang ine-aim niya na talagang makakilala ang mga tao sa kanyang bugtong na anak na si Heso Kristo. Ang Panginoong Heso Kristo lang ang tanging daan sa kaligtasan. Ibig sabihin, naligtas ka dahil sa biyaya, hindi sa gawa mo. Even ang sanctification mo ay galing pa rin sa Diyos. Patutunayan ko po yan. Pero kayo magbasa ha, 2 Corinthians 5:18. Englishin ko na lang po, all this is from God. Tagalog, lahat ng ito ay galing sa Diyos. Pagkatapos ng new creation verse, favorite natin, if anyone is in Christ, he is a new creation. Therefore, the old has gone, behold, all things become new. Susunod po yung 18. Siyempre, bago tayo magkaroon ng 18, may 17. Di po ba? Pagkatapos ng verse na very popular sa pagiging new creation natin, makinig po tayong mabuti. Importante po to. Susunod po yung 18. All this is from God. Lahat ng ito ay galing sa Diyos. Hands down. Na born again ako dahil sa Diyos. Amen po ba? Diyos pa rin. Amen po ba? Kaligtasan man yan, salvation man yan, o sanctification man yan, galing pa rin kay Jesus. Sa Diyos na si Jesus mismo, na nagkatawang tao para iligtas tayo. Ngayon, para sabihin mo ang isang tao, hala ka, pag hindi ka naglilingkod, hindi ka mararapture. Ano ba ang paglilingkod? Ang paglilingkod ay gawa. Tapos sasabihin mo, pag hindi siya naglingkod, hindi siya mararapture, ibig sabihin, dumidepende ka sa iyong gawa. Well, may good news ako sa iyo. Hindi ka mararapture pag ganyan ang mentalidad mo. Ang mararapture lang ay yung mga naglagak ng 100% na tiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakararaan. Biyaya means wala kang ginawa, binigay sa iyo. Tinanggap mo sa pamamagitan ng faith, ng pananampalataya mo. Yung righteousness mo, makinig pong mabuti, this is very important, yan ay ibinihes sa iyo. Parang damit na isinuot, napakaganda, isinuot ng Diyos Ama ang righteousness ng Diyos Anak sa akin. At tinatakan pa ako ng selyo ng Diyos Espiritu Santo. Our God is 3 in 1. Okay? Ang Trinity ay gumagalaw sa akin. Kasama ko palagi. Ever since I got saved. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Our God is 3 in 1. Hallelujah. Praise you, Father. Praise you, Son. Praise you, Holy Spirit. Our God is 3 in 1. Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang lahat ng lumalapit sa akin ay hindi ko tatanggihan. Diba? Lahat ng binibigay ng Ama, to be exact, the verse is this. Sa John, lahat ng binibigay sa akin ng Ama, hindi ko tatanggihan. Open pa rin po ngayon ng biyaya. Pero ito po mangyayari. Kapag dumating na po ang rapture, at tayo po'y nadagit na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang gloria ng kalangitan, magkakaroon po ng 7 years of tribulation. Yung 4 na mga ngabayo, matutupad at matutupad. Ang Antikristo, sa kabayong puti, no? Then yung red, yung pula, ito ay giyera, war. Okay? Tapos nandyan din po ang taggutom, dun sa itim na mga ngabayo. At doon po sa, kulay abo na
mangangabayo. Ito po ay ang kamatayan. Pag pumasok na po, makinig po mabuti, importante po ito. Pag pumasok na po, ang Great Tribulation na 7 years, maliligtas ka ba pag naiwan ka? Ang sagot, yes. Ito po ang paraan. Sorry po. Ay, naku po. Yun ang hindi nakaligtas. Hindi nakaligtas ang aking... Alam nyo, marami akong ininom na tsokolate kanina. Ayan na naman po tayo. Sorry po, Sana wag na kayo mag-comment kung nag-ano ako. Lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Dinggin na lang yung... Saka, and besides, hindi po magandang pakiramdam ko ngayon, pero nag-vlog ako. Dahil sa biyaya ni Jesus. Hindi ko sasabihin na, nag-vlog ako kasi mahal ko kayo. Ako na yon. Hindi po ganon. Nag-vlog ako dahil sa Holy Spirit. Binigyan niya ako ng lakas. Hallelujah. In Jesus' name. Saan na ba tayo? Ayun po. Pag pumasok na po ang Great Tribulation, may chance bang masaya ibang tao? Opo. Pero sabi ko nga po, iba na po ang pamamaraan. You will be saved. Okay. Pero dito po sa church age, masasave ka through faith in the finished work of the Lord Jesus Christ. Maliwanag po yan. Yan ang topic ni Joseph Prince kanina, na talagang binigyan din ni Joseph Prince na Jesus alone. I love it, I love it, I love it. Pinanood natin kanina. Pagkatapos, church age, syempre, ganon. No? Pero, pagdating po ng tribulation, ayan na. Maliligtas ba ang tao? Ibig sabihin, pwede po ba siyang pumasalangit din naman pag nandoon na po sa tribulation? Pwede ba siyang maligtas? Yes. Pero iba na po ang pamamaraan. Salvation by grace, through faith alone in the finished work of the Lord Jesus Christ? I really don't think so, my friend. I really don't think so. Ano po, Pastor? Paano po? Okay. Merong malupit na pamamaraan kung paano maligtas during that time. Ito ay, siyempre kasama doon ang faith kay Jesus. Pero yung pangalawa, hindi niya na dugo ang iseshed. It will be your own blood. Shocking! Bakit? Why my own blood? Why all of a sudden? First, because you are left behind. At ang salvation by grace alone ay nasasakop lamang po, kasi nasa dispensation tayo ng grace. Nasasakop lang po yan sa dispensation ng grace. Then after that dispensation of grace, pasok ang dispensation ng Great Tribulation. Kaya iba na po ang paraan ng kaligtasan during that time. So, ibig sabihin, you really got to, alam mo na kung ano yun. Wag na ako magbanggit din. Kung paano. Alam niyo na po yung matagal tayo nag-vlog regarding this. Alam na po ninyo yun. Wag natin pabanggit din Ano po? Sasabihin naman ninyo, ay, ganun po pala. Di wala ng grace. Mali ka dyan, my friend. My friend, don't say that. May grace. Mag-shed na nga ako ng sarili kong blood, may grace. Oo. Tingnan mo Nung maiwan ka sa rapture, supposed to be dapat wala ka nang pag-asa. Pero dahil sa habag ng Panginoon, nagbigay pa rin siya ng way. Nandun pa rin yung pamamaraan para makasama ka sa mga tribulation saints. Aren't you happy? Kaya may grace. Hindi nawawala ang grace. Pero, depende sa dispensation. Ano po? Nagets po ba natin? Oo, ganun yon. Kapag dumating na po kasi yon, siyempre, shed mo yung blood mo, may nakalagay pong talata sa Revelation at silang mga pinugutan dahil kay Kristo Jesus. Okay, those are the tribulation saints. Aren't you glad? Pero kung ako naman sa'yo, napakinggan mo naman at napanood tong vlog na ito, bakit mo pa paaabutin? Di ba? Naabutan ka noon. At kung narinig mo to at alam mong hindi ka pa saved, maniwala ka na doon sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus. At natitiyak ko sa'yo, maliligtas ka. Yan ang pinaka-importante, masasave ka. Tatatakan ka ng Holy Spirit, no?
ng tatak ng ownership niya. Amen po ba? Makinig po mabuti, importante po to. Pag natatakan ka na ng Holy Spirit ng kanyang ownership, it means you belong to Jesus forever. At ang sabi ng Bible sa aklat ng John, no one can snatch them out of my hands and my Father's hands. Dalawang kamay ng Diyos, hawak ka. God the Father and God the Son. Tapos ang selyo mo, sinelyuhan ka pa ng God the Holy Spirit. The Holy Trinity is holding you. Paano mawawala ang kaligtasan mo? Palakpakan natin ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, sa tribulation, kapag ka nag-desisyon ka dahil ginutom ka, sabi mo, matagal nang kumakalamansit mura ako. Naiinggit na ako dun sa mga Jollibee, sa mga McDo, sa mga Chokes to Go, ano pa, sa mga Saburi, favorite kong Saburi. Sa mga kalabasa, ayun, na ang sahog ay tilapia o kaya bangus. Pero inihaw muna, syempre. Diba? Dahil naiisip ko yun, pinopost nila sa Facebook saka sa YouTube. Magpapatatak na nga ako. Okay. Fine. Decision mo. Nagpatatak ka. Ano ngayon mangyayari sa'yo? Anong sabi ko po kanina pag naboborn na ganyan isang tao? Tinatatakan ng Holy Spirit ng seal of ownership. Ngayon, dahil gustong-gusto mo kumain ng mga masarap na pagkain na yan, pag nagpatatak ka ng 666, meron ka ng seal of ownership. Hindi ng Diyos. No, not from the Lord Jesus Christ, but from the Antichrist. Ultimately, para kay Satanas. Meron ka ng seal of ownership ni Satanas, ni Satan, forever. At hindi na yun mawawala. Kaya susunugin sa impyerno, sa Gehenna, ang lahat na ng patatak niyan. Seal of ownership na yan ni Satanas. That's the reason. And I hope lumalalim tayo sa eschatology. And I suggest this video or this, whatever you call this platform, no? Ito ba ay nakakatulong sa inyo? Kung alam niyo naman nakakatulong, please, magyaya naman kayo na makikinig. Marami naman na tayong mga Bluetooth speakers. I-play nyo ng malakas. Yayain ang mga dapat yayain na mga hindi pa mananampalataya. Kung meron kang isang jeepney at may malakas kang speaker, i-play mo itong mga video ng Daily Good Vibes. Hayaan mo ang mga nandoon na nakaupo ay makapakinig nito. Sapagkat this is the right time. Higit kailan paman that we really need to reach people for Jesus para sila man ay makatanggap ng kaligtasan na tinanggap natin. Magkaroon ng seal of ownership ng Diyos, hindi ng Antikristo, hindi ni Satanas. Amen po ba? At sa mga nangyayari po ngayon diyan sa Middle East, ako ay naniniwala, malapit na po ang second coming ni Jesus. Amen? At kung malapit ng second coming, malapit ng rapture. Sandali lang po, someone commented this morning, kinokorek niya ako May nagko-correct. Sabi niya, Pastor, sinabi mo malapit na ang second coming. Hindi, Pastor, kanya, ang malapit na po yung rapture. Ay, kapatid, mukhang hindi ka nakikinig sa video Ang sabi ko ganito, yung mga senyales sa Middle East right now, ay kapahayagan ng mga senyales ng pangalawang pagparito o second coming ni Jesus. Ako, na nakasulat sa Matthew 24 at Luke chapter 23 o Luke chapter 21, whatever, kung saan man yun doon. Pero, ang sabi ko, kung malapit na ang second coming, itong sabi ko sa kanya doon sa video, kung malapit na ang second coming, mas malapit na ang rapture. Yun. Kinorek niya ako Pastor, rapture po yung malapit na hindi raw second coming. I need you to go back to that video yung posted this morning. No? Tungkol din sa mga pangyayari sa Middle East. Please, be responsible sa pag-comment nyo. Before you commenting here, before you make your comments here, you really have to make sure na napakinggan nyo yung video. Para at least tama naman yung mga kino-comments natin. Ano po? Ganito kasi, ulitin ko po, baka in case. Ang dami na pong senyales ngayon.
Kasi ang marami pong senyales ay ang second coming ni Jesus. Kasi walang senyales ang rapture because ito po ay nakadependa sa tinatawag na imminency or it's an imminent event that will happen anytime without any signs or senyales. Okay po ba? Mangyayari na lang po siya. And besides, the rapture was revealed only through Paul because Paul is the apostle to the Gentiles like me, like you, like us. Kaya please, listen to the video muna bago comment. Make sure pa magko-comment tama yung kino-comment natin. Malapit na ang second coming. Check naman ah. Pero mas malapit na ang rapture. Kasi hindi papayag ang Panginoong Jesus na mag-undergo ng 7 years of tribulation ng kanyang mga minamahal na anak. Tayo ang well-prized possession ni Lord Jesus Christ. How come pababayaan niya tayong suungin ang napakalupit na pangyayaring 7 taong singkad ng tribulasyon? Never. Hindi papayag si Lord Jesus. Hira-rapture niya tayo. Humaba na po tayo. Good night.